ang patuloy naming maranasan, Ama. Humihingi rin po kami ng kapatawaran, Ama, ano man ang nakikita mong bahid ng karumihan sa aming puso, isip, Panginoon, sa aming nasalita at nagawa, Ama. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ay mabuti sa lahat ng pagkakataon. Salamat po sa patuloy na ginagawad mong pagpapatawad sa bawat isa sa amin, Ama. Salamat sa faithfulness mo na nilalagay, Panginoon, sa bawat oras at bawat araw at minuto ng aming mga buhay, Panginoon, even we are not faithful, Panginoon Lord, sa iyo, mananatili kang faithful sa amin, Panginoon. Salamat din po sa unconditional love na nararanasan namin sa kabila po ng bawat sitwasyon at kalagayan namin sa harapan mo, O Diyos. Salamat na dahil sa iyo we are righteous. Salamat, Panginoon, dahil sa iyo, sa iyong anak na si Kristo, we are forgiven. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyo we have foundation. Salamat, Panginoon, sa pagpapala sa maagang umagang ito, Panginoon, na sa salita mo pa lang napagpala na kami. Ama, hayaan mo sa mga oras na to makita ang liwanag mo, ang glory mo, Panginoon Lord, ang grace mo sa buhay ko, Panginoon Lord, na ikaw po, O Diyos, ang magpahayag, ikaw po ang mangusap, ikaw po, Panginoon Lord, ang maparangalan at maluwalhati, Panginoon. Patuloy kang magliwanag sa aking buhay, ang presensya mo, ang maranasan ng bawat isa, Panginoon, mangusap ka at itanim mo sa pinakamatabang parte ng aming mga puso, Panginoon. At sa umagang ito, ma-apply namin that we are not just a hearer, Panginoon, we are doers, Father God. May apply namin ang aming pinag-aaralan, Panginoon, sa buhay namin, sa realidad, Panginoon, na tunay nga na walang kabuluhan ng aming pakikinig kung hindi namin may apply ang gawa, Panginoon, kasama ng pananampalataya at paniniwala namin at paninindigan namin na buhay kang Diyos sa aming buhay. Salamat po sa presensya mo, Panginoon. Wino-welcome namin ang banal na Espiritu sa kalagitnaan ng gawain ito. At ang katagumpayan, Panginoon, ng prayer warrior na ng madaling araw na to, Panginoon Lord, ay katagumpayan na iginawad mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi lang sa aming espiritual, pisikal, Panginoon, emosyonal. Panginoon, maraming maraming salamat po, Ama. Salamat po, O Diyos, dahil kami ay mananagumpay na anak mo. Salamat dahil sa iyo, Panginoon Lord, nakita namin, Panginoon, ang tunay na katagumpayan ng mga sakripisyo mo, ng mga latay mo, Panginoon, na mapagmamahal at pagpapatawad mo sa amin. Purihin ang dakila mong pangalan, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking samot dalangin na may kalakip na pasasalamat, Panginoon, sa iisang Diyos na buhay na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. In Jesus' name, Amen and Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. So tayo po ay dadako sa ating pong pag-aaralan. Ano po? So sinabi ko nga po ng ating pag-aaralan ngayon ay The Wise and the Foolish Builders. No po? Alam ko na bawat isa sa atin po maraming pinagdadaanan. So far sa women's ministry po, ang pinag-aaralan namin ay about po sa Matthew, sa Beatitude, no? So bago po tayo dumako, no po, dadaanan ko lang po yung ating mga pinag-aralan or kung nabasa niyo na po ang Matthew, no po. Sa Matthew, sinabi doon ng Panginoon, Blessed are the poor in spirit, 'di ba? Mula sa Matthew 5 hanggang sa Matthew 7, ano po, bago tayo dumating sa Matthew 7, kung paano magbi-build, 'di ba, ang isang tao ng kaniyang house, ano po. Ito yung pag-uusapan natin. Makikita natin sa mga napagdaanan mula sa Matthew 5, blessed, 'di ba? Lagi yung sinasabi, blessed, they are they who, 'di ba? Makikita mo doon, mourn, for he shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the house. Blessed those who, alam niyo po 'yan, kung hihimayin mo 'yung salita, blessed those who, 'di ba? Parang kung sino ka sa harap ng Diyos, no? Pagpapalain ka ng Panginoon kung sino ka sa harap ng Diyos. Blessed are merciful, sabi niya doon. Blessed are who hunger, di ba? And thirst for righteousness, for they shall satisfy. Di ba? Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. No? Pagpapalain daw po ng Diyos kung ikaw ay, parang ganun ang sinasabi niya, kung ikaw ay, if you are, di ba? Parang sinasabi, then, sa dulo, makikita mo doon, blessed are you. No, kung mapapansin mo po, ano? Sabi niya, sabi niya, blessed are the peacemaker, for they shall call the Son of God.
Blessed they are who persecuted for righteousness' sake, for they in the kingdom of heaven. Blessed are you, yung pinakahuli, sabi niya. Hindi na yung blessed are who, no? Di ba po? Yun lang yung po yung napansin ko sa prayer na yun, no? Ng Sermon of the Mount ni Lord, the Mount ni Lord. Nung ano niya, oo nga, no? Parang sinasabi ni Lord, kung ikaw ito, anak, you are blessed, no? Pero sa dulo ng prayer niya, no, nung sinasabi niya, sabi niya, blessed are you. Di ba? When men reveal you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for so men persecuted the prophet who were before you. Nako, ang ganda lang ng emphasize kasi po, ano, kaya inaano ko, for who you are. No, so, dadako tayo sa pag-aaralan natin, no po, sa 10 principle, no? Mula sa Matthew 5, no po, hanggang before tayo dumating sa foolish, sa builder, no? Magiging builder, no po, makikita niyo doon yung 10 pinaka-categories, no? Yung distinct na makikita mo ng categories mula sa Matthew 5 sa Beatitude hanggang sa Matthew 6 hanggang bago tayo dumating sa topic natin ngayon. No, una, pinakita ng Lord doon, no, sa Beatitude yung character and blessing. Na po, yun yung pinakauna. Pangalawa, pinakita ng Panginoon yung influence and witnesses kung paano tayo magiging salt and light sa mundo. Amen? Pangatlo, pinakita ni Lord ang righteousness and the law. No? Yung fulfillment ng law. Na po? Kung babasahin niyo po Matthew 5:6 hanggang 7. Na po? Sa moral naman and ethics, pang-apat, no po, and teaching ng Lord, pinakita niya doon yung anger, no? Yung adultery, yung divorce, 'di ba? Yung oath, yung retaliation, and love for enemies. Amen? And number 5, pinakita ng Lord doon yung wealth and trust in God. Na po? Kasi yung treasure in heaven, do not worry, sabi ng Lord, di ba? Huwag kang mag-alala sa pangangailangan mo. Hindi ba ang buhay ang higit na mahalaga? Di ba? Yun yung pinakita ng Lord, yung wealth. Na huwag kang mag-ipon ng kayamanan dito sa mundo na nalulusaw, di ba? Inaanay, di ba? Wala tayong pakikinabangan. Amen? And then next doon, na po, number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 is judgment and relationship. Do not be judged, no? At kailangan natin ng discernment. Amen? No? Sabi niya, yung pag-aaralan natin doon sa pang-pito, yung judgment and relationship mo. No po? Sabi niya, di ba, huwag kang tingin ng tingin sa plaques ng iba, di ba? Tingnan mo muna yung sarili mo, salaminin mo. Di ba? Yun yung sinasabi ng Panginoon. And then next, no po, yung prayer and seeking God. Yung ask, seek, and knock. No? Nung habang tinitingnan mo at ina-evaluate mo yung sarili mo sa lahat ng pinagdaanan at dinaanan ng pagtuturo ng Panginoon, kung ini-evaluate niyo po ano, then tinuturuan niya tayo yung pananalangin natin and how we seek God, how we ask God, di ba? How we seek and knock, di ba? Yung tinuro ni Pastora Badet nung nakaraan kung bakit ano yung mga humadlang sa mga prayers natin. Amen? Yung then next doon yung summary of the law, di ba? The golden rules, di ba? Love your neighbor, di ba? Love your God. Amen? Love God and love your neighbor. And then the last one is the warning and calls to action. No, yung narrow gate na dadaanan mo kasi masikip daw ang daan. True and false prophet, 'di ba? Tinuro din doon na may mga hindi totoong propeta, 'di ba? Mga pastor, mga ano, 'di ba? And true and false disciple, meron din. Amen? Doon sa kanyang mga pagtuturo na mga ano niya, mga ang tawag doon um may tawag doon doon sa mga 7 tinuro ng Panginoon, no? And um hindi alamat eh. Hindi pumasok sa isip ko. And then next po is the wise and the Parable. fool. Parable, yes. Thank you. Parable. Thank you po. Thank you. Thank you. Parable, yes. The parables, no? Yun yung mga parables ni Lord na winarningan niyo tayo, di ba? Warning, yung mga parables po is warning yun sa atin and calls to actions. No, kung ano yung ina-action natin. No, pinapaunawa ng Panginoon, there is narrow gate, di ba? There is true and false prophet. There is true and false disciple. And then the last is the wise and foolish builders. No, yun yung pinaka pang last na ano niya na parable. Amen? 'Di ba po? At
Kaya nga dito sa Sermon of the Mount na po, makikita natin yung beautiful mirror na sinoshow ng Panginoon kung who we are to be. Na po, yun yung pinaka-summarize kung nauunawaan natin yung mensahe, ano po, yung sino ka, 'di ba? Ano yung gusto mong maging? Amen? 'Di ba? Who we currently are now, 'di ba? Yun yung gusto ng Diyos na who you want, kung anong niyang gusto maging tayo, kaya niya tayo tinuturuan. At ngayong oras na 'to, na po, who we are currently are. Sino ba tayo ngayong oras na 'to, na po? Kaya ito yung gusto ko po na ito yung pinahayag sa akin ng Panginoon na, "Anak, hindi mo ba napansin sa mga tinuro ko, 'di ba? Sa mga pinapahayag ko, binubuksan ko yung isip niyo, binubuksan ko yung puso ninyo, yung mind ninyo na ito yung gusto kong maging kayo." Pero nasaan ka na ba ng estado ngayon, 'no? Asan ka na ngayon? Asan ka na nakatayo? Anong pundasyon na ang pinagtatayuan mo ngayon? Ano po, si James, ano po, makikita natin si James, sa James 1:22-25, ano po, sinabi niya doon, "Do not merely listen to the word and so deceive yourself." No, wag ka lang basta nakikinig sa salita, tapos parang nililinlang mo yung sarili mo, ano po? "Anyone who listen to the word but does not do what it says is like someone who look at his face in the mirror and after looking at himself, goes away and immediately forget what he looked like." Na po kung ikaw daw ay nakikinig ng salita, 'di ba, na parang nakatingin ka sa salamin at 'pag wala ka na sa salamin, hindi mo na nakikita yung sarili mo. 'Di ba, nakakalimutan mo na, nawawala na, 'di ba? Ano yung makikita mo, 'di ba? But who kaya 'pag naririnig natin yung salita ng Panginoon at hindi natin sinasabuhay, kahit gaano pa karami ang marinig natin, mga kapatid, kahit gaano pa ang mabasa mo, kung hindi mo ina-apply, no po? So, ang sinasabi dito, "But whoever look intently into the perfect law gives freedom and continue in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do." Di ba po? So dito pinapaunawa ng Panginoon sa atin, blessed are those who intently look into God's words, take personally responsibility, and continue practicing na po what they have heard. Na dapat ganun yung nangyayari sa atin. Na po na hindi lang natin to naririnig. Kasi darating ang panahon na araw-araw we are in the battle, sabi nga, ano, kaya we are blessed. Na po, in what in what we do kung ito ay ginagawa natin, 'no po? Pero kung ito ay naririnig mo lang, 'no po, tapos 'pag dumating na yung mga atake ng kaaway sa'yo, 'di ba, nakakalimutan mo, 'no po? Kaya yun yung pinapaisip sa'kin ng Panginoon na pina-wonder niya sa akin na how many people, 'di ba, doon sa mountainside na yon nung nakikinig sila kay Jesus, 'no po? Yung having the same thought, yung pare-pareho sila ng thought na, um, oo, na ikaw ngayon naririnig mo 'to, 'no, hindi man si Jesus yung naririnig mong tinig. Pinapa-recall ulit sa'yo ng Panginoon na 'pag tinitingnan mo ba yung sarili mo sa salamin ngayon, 'no, at tini-take mo personally at ini-inventory mo yung sarili mo, chine-check mo yung sarili mo, 'di ba, na ang lahat ng bagay na iniisip mo, 'no po, na akala mo madali, 'no, 'pag naririnig natin yung salita madaling marinig, 'no, pero 'pag ina-apply na natin, 'di ba po yung teaching ni Jesus in our life to other people, sino ka? Who are you now, kapatid? 'Di ba? Sa mga personal na story natin, alam ko may kanya-kanya kayong kwento, 'no po? Sa mga teaching, may mga kanya-kanya kayong belief, may kanya-kanya kayong pumapasok sa thought ninyo, 'di ba? merong mga merong mga bagay na po na ire-recall nyo or na itutulad nyo sa mga buhay ninyo habang tayo ay nakikipag-battle sa mundong ito, no, spiritually, 'di ba po? Sabi nga ng Lord, hindi yung mga taong akaaway natin, pero paano tayo nagre-respond sa kanila, no? So ito yung invitation ko sa bawat isa sa atin, sa'yo at sa akin, personally, to reflect yourself, no? I-reflect natin yung self natin sa mga oras na 'to, no? Na paano ba tayo nagju-judge sa ibang tao, 'di ba po? Saan mo nilalagay yung pundasyon mo, no? Saan mo nilalagay yung mga teaching na naririnig mo? Ano yung reflection mo? No, sa sarili mo, no po, kung paano ka na ngayon. Kasi sabi niya, 'di ba, sa Matthew 7:3-5, why do you look at the speck, 'di ba?
of sawdust in your brother eyes, sabi niya doon, and pay no attention to the plank in your eyes, in your own eyes, di ba? Ba't tinitingnan mo yung puling ng iba mo, ng iba, di ba? Sabi niya, hindi mo ba nakikita yung puling mo, nagagatroso, di ba? How can you say to your brother, let me take the speck of you up out of your eyes when all the times in the plank in your own eyes? You hypocrite. First take the plank out of your eyes, and then you will see clearly to remove the speck of your brother eyes. Na po? Yun, yung wag tayong tingin ng tingin, 'di ba? Wag kang tingin ng tingin, anak, 'di ba? Parang sa ganun, sa iba, ang tingnan mo yung sarili mo. Parang, oo nga, Lord, no? Kung bakit ganun din yung salita ni James, na sa mirror mo tingnan yung sarili mo, ikaw kasi yung pinag-uusapan dito. It is you, no? Hindi yung foundation ng ibang tao. Ikaw ang pinag-uusapan, hindi yung foundation ni Nika, hindi yung foundation ni Pastor Anthony or ni Pastor Art or ni Pastora Shirley or ni Ate Nina, di ba? Ni Ate Janice, ni Pastora Badet, ni Ate Maria Bella, di ba po? Ni Ate Shirley. Amen. Ikaw ang pinag-uusapan dito. Na po ni Ate Annalyn. It is you. How you built your foundation. So, dito, sinasabi ng Panginoon sa atin, ikaw at sa akin, di ba yung priority mo on how your self-reflection, na paano mo ba ina-address yung personal mo na shortcoming rather than focusing on the shortcoming of others. No, yung mga kakulangan mo, hindi yung kakulangan ng ibang tao, di ba? Yung mga bagay na hindi mo nagagawa para sa Panginoon at sa kapwa mo. Amen. Yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon. No po? Kaya nga sabi ng Lord, ask. Ask. Kasi hindi ka lang nag-a-ask ng mga personal needs mo. Nag-a-ask ka din dapat sa character mo na tulungan tayo ng Panginoon. Siya sa atin yung puso natin, di ba? Maghari siya sa buhay natin. Di ba po? I-ask natin na tulungan niya tayo na ma-overcome yung mga tao na to kung paano tayo magre-respond sa kanila kasi ang hirap. Di ba? Ang hirap po talaga. Pero sa gabay at grasya ng Panginoon, sa kagandahang kalooban niya, sa righteousness ng Diyos, no, kung ating sinasalamin ang ating mga gawa sa salita ng Panginoon, nagkakaloob siya, 'di ba, ng wisdom, knowledge, and understanding enable for us to make decision. No po, ng godly siya personally. No, godly yung nagiging decision natin. Ini-ignore natin yung iba kasi alam natin that we need to be merciful, 'di ba? Kasi kung magiging merciful tayo, 'di ba po, makakatanggap din tayo ng mercy, 'di ba? Kaya mararanasan mo yung blessed are you, 'di ba? Hindi na kung who you are, 'di ba? Yung magiging blessed ka na, 'di ba? Because of what you experience, 'di ba? Ito yung pinapa-experience ng Panginoon sa atin kung bakit natin nararanasan na encounter, 'di ba? Yung mga tao sa paligid natin, no? Yung sa marriage natin, kung paano natin i-restore yung broken relationship, yung friendship, amen, sa marriage, sa kapatiran, sa mga tao sa paligid natin, on how God provide wisdom, di ba, from heaven, and give you strength in your weaknesses. Sa mga panahon na mahina ka, nasasaktan ka na, napapagod ka na, di ba? Yun yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Kaya dito makikita mo na po natin na napakabuti ng Panginoon, 'di ba? Sa Acts makikita natin yung mga kabutihan ng Panginoon doon, 'di ba? Kung paano, no? Wag sanang dumating tayo sa katulad ng Acts, 'di ba? Na kung natatandaan niyo po, yung sa Acts 19, no po, kung hindi ako nagkakamali, sa Acts 19:11-16, makikita niyo doon yung mga anak ng Iskiba, no po, yung mga anak ng Iskiba, kung paano silang nagpapalayas ng mga demon, 'di ba? Possess, 'di ba? Sinasabi nila in the name of Jesus, 'di ba? Whom Paul preaches, 'di ba? Ganun na yung sinasamba na Diyos ni Pablo, 'di ba? Umalis ka, 'di ba? Nagpapalayas sila, kinukomand nila na out, out, kinukomand nila na ganyan. Pero sumagot yung evil, 'di ba? Sumagot yung spirit ng devil sa kanila, no? Sa pamamagitan ng man, 'di ba? The evil spirit jump on them, 'di ba? At anong ginawa nung espiritu na 'yon, 'di ba? Sinabi niya doon, 'di ba? Sinabi niya doon, kilala ko si Jesus, 'di ba? Parang I know Jesus. Pamilyar ako kay Jesus, 'di ba? Kasi kinikilala ng demonyo si Jesus. Minsan nga mas kilala pa ng demonyo si Jesus kaysa sa mga tao, kaysa sa atin, 'di ba? So, sabi ng demonyo, sabi ng evil spirit sa kanya, Jesus I know, 'di ba? And Paul I know about, 'di ba? Kumbaga yung authority ni Paul nakikilala ng evil spirit, no? Na, pero sabi niya,
Pero, about you? Di ba? But who you are? Di ba? Parang ganun. Or should I say, but who are you? Di ba? Pero sino ka? Ako kilala ko si Jesus. Kilala ko rin si Paul. Di ba? Sabi niya, pero ikaw, sino ka? Di ba? Parang, wag naman sana tayo dumating sa point na tayo lang palang nakakakilala. Parang, hindi pala nakita yung authority mo. Parang hindi nakita ng kaaway kasi parang puro ka lang salita, no? Yung lumalabas lang sa bibig mo, hindi nakita yung authority ng empowerment ng kapangyarihan ng Espiritu sa'yo, no? Kaya, dito makikita niyo doon, ano, sabi nga doon, they were overpowered, naked and bleeding. Mababasa niyo yun doon sa ano na yun, sa word na yun sa Acts, makikita niyo doon. Ano po? Kasi tayo, nagiging sometimes ano po, nagiging overpowered tayo. Alam niyo yun? Yung yung void of spiritual authority. Na parang nakakalimutan natin. Amen. Minsan, we are bleeding. No, we are bleeding, having the life na nade-drain out tayo. Na drain out of you. Nade-drain out of you ka, yung sa sarili ka na lang laging nakaano, kaya ka build, na ano ka, nagbi-bleed ka, no po? At sabi doon, nagiging naked ka, no? Yung na-uncover ka kasi tinatanggal mo yung godly protection. No po, na kasi parang okay ka na lang na nakakapakinig ka lang ng salita pero hindi mo siya, hearer ka lang pero hindi ka doers. 'Di ba? Delikado po yung ganun. Na yun yung nagiging foundation mo, no? Yung sarili mo lang ang nagiging foundation mo. Mahirap po yun. Na nakatuon ka sa self mo lang na hindi lahat, ano po, hindi lahat ng magsasabi sila ng ano is nakikilala sila or kinikilala. Huwag sanang dumating sa point na tayo din, hindi tayo nakikilala kasi hindi nakikita yung gawa at hindi tayo founded ng salita ng Diyos, no? We are Christian, 'di ba? We are daughter and son of God. No po, dapat nakikita sa atin that we are not just a hearer, we are doers. No po, mahalaga 'yon. Mahalaga po 'yon. So dito makikita po natin ano po kung paanong yung way ng Panginoon, 'di ba? Kasi dapat nakikita sa atin kasi sabi ni Jesus sa atin, 'di ba? He has to be, si Jesus, ano po, ang nagbibigay ng way sa atin, di ba? Dapat si Jesus po his path has to be your path, di ba? His way has to be your way. Dapat ganun yung nakikita sa atin. Kaya nga tayo nagiging Christ-like. Kasi ang gusto po ni Jesus, ang gusto niya, we have the spirit of authority, di ba? Spiritual authority. Yung godly protection and abundant life. Yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. So dito po sa Sermon of the Mount, ano po, yung mga strong parable, no, na sinamarize ko, na sinabi ko sa inyo kanina, kung narinig niyo po. So ito yung i-make it personal natin ngayong oras na to. Sa Matthew 7:24-27, ito po yung topic natin. Ano po? Sabi niya, therefore everyone who hears the word of mine, diba, and put them into practice is like a wise man who built in the house of the rock. The rain comes down, and the stream rose, and the wind blew, and beat against the house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears this word, pahanap po sa Tagalog, ano po? 26, but everyone who hears this word of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the stream rose, and the wind blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Amen? Pabasa nga po sa Tagalog. Matthew 7 po, 24-27. Amen. Glory to God po. Sa bato o sa buhanginan, verse 24, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato.
Ang bawat nakikinig ng aking salita ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Glory to God po. Amen. Salamat po, Ma'am Annalyn. Purihin po ang Diyos, ano? So, ang first point po natin ngayon, foundation matters. Foundation matters. Na po? Ano po yung ibig sabihin nun? Na foundation, have foundation on the rock. Na po? So, build your life on Jesus Christ. Kasi Jesus Christ is our rock. Di ba po? Sabi niya, dito makikita natin, ano, He is our foundation. He is the foundation for everything you do. Sa lahat ng ginagawa mo, dapat ang foundation mo si Jesus. Na po? Di ba nga, meron tayong sinabi sa Corinthians, kahit sa pag-inom mo ng tubig, di ba? Kailangan si Lord ang nag-glorify. No, sabi niya po, no, sa 1 Corinthians 3:11, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. No po, wala na. Only Jesus. Kaya kung ang foundation mo, kapatid, ay hindi si Jesus Christ, no po, mahihirapan ka sa buhay mo. Pag hindi si Jesus Christ ang ginawa mong foundation na pinrovide mo para sa sarili mo, na po, mahihirapan ka na 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 yung mga ability na kini-carry mo, yung mga load na kini-carry mo, no po, mahirapan ka. Wala kang stability and integrity, protection against the element, no? Kasi ano yung mga element dito? 'Di ba? Sabi niya, dadaan ang bagyo, ang hangin, 'di ba? Ano yung protection mo kung hindi si Jesus Christ ang protection mo? Amen? Kung nagkakaroon ka ng problema sa marriage mo, ano yung foundation mo, kapatid? Kung nagkakaroon ka ng problema sa business mo at career mo, ano yung foundation mo kasi? 'Di ba? Kung ikaw naman ay single sa mga oras na 'to, 'di ba? At may mga problema kang pinagdadaanan, name it kung ano yung pinagdadaanan mo sa mga oras na, ano yung naglo-load sa'yo ngayon? Ano yung na-o-overload ka, na nahihirapan ka? Na po, saan mo binilt yung foundation mo? Mahalaga po yun. Foundation matter. Na po, may mga bagay na sa buhay natin po ngayon, alam ko, iba-iba tayo. Yung iba, napaka-bold ng kanilang mga pagsubok. No po? Kasi talagang mararanasan mo yung bagyo, no? Parang sabay-sabay na, pati hangin na, sabay-sabay. 'Di ba? Bumabagyo na nga, lumilindol pa. 'Di ba? Yung mga element na yun, katambal po yun ng paglilingkod natin sa Panginoon. Katambal po lahat yon. Ano, hindi ka porki nagpakasal, na po, wala ka ng problema. Hindi dahil sumusunod ka na sa Diyos, wala nang bagyo sa buhay mo. Di ba? Hindi po ganoon ang buhay Kristiyano. Kaya nga mahalaga na magkaroon tayo sa lahat ng lack natin. Kung if we are lack of stability, di ba, and integrity, if we are lack sa pagiging vulnerable, no po, sa outside na nangyayari sa buhay natin, no po, tanungin natin. No? Kasi if you are not building up the code and anticipating the storm, it is time for you to update your plans. No po, kailangan mo nang i-update. No? Ano, kailangan mo i-check yung sarili mo. Ano nga bang pagkukulang ko? 'Di ba? Yung asan ba ako, 'di ba? Ano ba yung word na sinabi ng Lord sa'yo? Saan mo nilalagay yung foundation ng faith mo? 'Di ba? Kasi maraming bagyo, maraming chismis, maraming atake ng kaaway. Paano ka nagre-respond? Nagre-respond ka ba na ang foundation mo is sa Lord sa buhay mo? Kasi ang pag-aasawa, hindi yan laging convenient. Amen? Ang pakikipagkapwa, hindi lang laging convenient. Hindi din lagi silang maayos, 'di ba? Tayo din hindi laging maayos. Kaya nga sabi ni Lord, "Wag mong tingnan yung plak nila, tingnan mo yung plak mo." 'Di ba? Tingnan mo yung sarili mo. Ikaw yung gusto ko, anak, kasi ikaw inaayos ko for who you are and who I want you to be. Amen? Kasi I want you to put your foundation on me. Para pag dumating yung mga panahon na yun, anak, 'di ba? Kaya kita tinuruan ng beatitude, kaya kita tinuruan ang character, kaya kita tinuruan kasi gusto ko magkaroon ka ng foundation because it matters. Because it matters. Foundation is matters. Kasi pag dumating yung panahon, kapag nagtayo ka ng bahay na madaling magiba, 'di ba? Pag dumating ang ano, great, sabi dito, 'di ba? Mag-great crash.
'Di ba? Masasaktan kang lubha 'pag hindi mo naihanda yung sarili mo. Kaya inuna ni Lord yung mga beatitude, inuna ni Lord na, "Anak, may mga hindi huwaran," 'di ba? May mga tao na mananakit sa'yo, "Anak, may mga tao na huhusga sa'yo, pero bless you are." Sabi niya, "Kung ikaw ay kino-curse dahil sa akin." 'Di ba? Inuna niya lahat yon. Ano po, bago niya kinuwento yung parable kung paano mo ibi-build yung house mo. Kaya ngayon, saan ka nakatayo? Amen? No? Pinatibay ka ng bawat salita. Ang tanong, kinip mo ba siya? Kasi sabi ng Lord, keep my words into your heart. 'Di ba? 'Di ba? Bulay-bulayin mo ang salita ko araw at gabi. Anak, keep my words into your heart para hindi ka magkasala sa akin, sabi niya sa Psalm. 'Di ba? Kasi kung kinikip mo yon, 'di ba? Ibig sabihin, sabi ng Lord din, Jesus mismo sa word ni Lord, sabi ni Jesus, if you keep my words, if you obey, pag kinikip mo kasi yun, ibig sabihin, iniingatan mo, binavalue mo, binibigyan mo ng importansya. Kaya mo sinusunod. Amen? Andun yung godly na sorrow mo. Andun yung godly fear mo sa Lord para magkaroon ka ng obedient. Amen? Number 2 points po natin, because bakit kapatid? Alam mo kung bakit kailangan na yung foundation mo matter? Because everyone is exposed to the element. Ano po? Even you are wise or foolish, kapatid, no? Nasa Panginoon ka man noon o wala ka sa Panginoon, you are exposed. Di ba? Di ba yung nag-build sa buhangin at nag-build sa rock na tao, di ba po? They are exposed to the element. You are exposed to the rain, stream, and wind na sinasabi dito sa pinag-aaralan natin. Di ba? Ano ba yung rain? Di ba? Alam niyo nung lumang tipan, ang pag-ulan po is judgment. No? Judgment ng Panginoon yan, di ba? Nung kay Noah. Di ba? Kay Noah, judgment yan. Yung rain, 40 days na nagre-rain. Amen? Di ba? Yung stream, ano ba yung stream? Yung overwhelming challenging sa buhay mo. Yung dumarating sa buhay mo na overwhelming na halos, Lord, pwede ba? Sandali lang. Pwede ba, Lord, yung pagsubok ko, isa-isa lang muna. Pwede ba may plano? Di ba? Huwag naman sabay-sabay kasi, Lord, napapagod na ako. Di ba parang gano'n, di ba? Pag naka-ano ka lang sa sarili mo, parang, Lord, pagod na kasi ako. Pero sabi ni Lord, di ka naman bibigyan ng pagsubok na higit sa'yo eh. Higit sa kakayanan mo eh. Amen? Di ba? Kaya nga dapat nakikita mo yung word na I can do all things through Christ who is strengthen me. Dahil siya magbibigay ng lakas sa'yo. That's the word. That's the word means. Diba? Kaya nga sabi ni Lord, magpakatatag ka, anak. Amen? Ano yung wind? Ito yung mga destructive na forces na dumarating dito sa mundong ito. Hindi mo mapipigil yan. Nasa Diyos at nasa wala, wala ka man sa Diyos. Meron at meron kang problema. Meron at merong rain, meron at merong stream, at merong wind. Everyone is exposed to those elements, but everyone does not survive the element they are exposed to. Yun yung kaibahan mo at kaibahan ko. Kapag may pundasyon ka, at ito ay matter sa'yo, at si Jesus Christ ang ginawa mong pundasyon, yun yung kaibahan mo sa iba. Amen? Kasi yun yung mag-i-expose sa'yo na buhay yung Diyos mo. Buhay ang batong tinutungtungan mo. Because your rock is Jesus Christ itself. Amen? Kaya, yung the one who built on the strong foundation withstand, or should I say will stand, no, sa mga element na yun, no? Kaya kung ikaw, 'di ba po? Kaya kung ikaw ay nagbi-build ng sand na bahay, anong mangyayari sa'yo? Kung ikaw ay foolish, no? Kung ikaw ay tagabasa lang, no, na kahit pababasa mo ang buong Bible at hindi mo sinagawa, no po, it will came down with a big crash. No po, our lives are not void of challenges. Kaya nga sabi ni Lord sa John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, sabi niya, you may have trouble, but take heart. I have overcome the world. Amen? Na po, kaya mahalaga yung foundation. Foundation is matter. Ang number 2 points natin, everyone will expose to the element. Na po. And pangatlo pong points natin,
what you practice help you prevail. Kung ano yung pinapractice mo, no po? Pag sinabing prevail, yun yung pinapairal mo sa buhay mo, no po? It will help you. It will help you. No po? Ito yung mga, ito yung mga ano po, mga factor ng buhay natin, ano? Kung mapapansin niyo between wise and foolish builder, no po? Ito yung bagay na ano ba yung narinig mo? 'Di ba? Ano ba yung ginawa mo? 'Di ba? Ano yung pina-practice mo? Na po? Na ikaw ba yung tao na you both, ikaw yung wise or foolish, kung sino ka man doon, no? Kung saan mo nilagay foundation mo. They both, we both heard, 'di ba? We both heard. We both heard the same word. Pero ang tanong, na po, did you put it into practice? Pinractice mo ba? Sinubukan mo ba? Tinry mo pa? Ginawa mo ba? Amen? Kaya mahalaga po ano, na pina-practice natin kasi it help us. Na po, the one who practice what they heard prevail when exposed to the element. No? Kapag dumating na yung bagyo, alam mo na yung gagawin mo. No, kaya tumigil na po tayo ng katitingin ng excuse, na po, na, na sinasabi mo sa sarili mo, nagsiself-pity ka na ito lang ako, no? I am not unique, di ba? That I am not exemption, 'di ba? Yung may ikaw ay alam mo 'yon, yun yung ina-apply mo sa sarili mo, no? Na lagi kang nagse-self-pity, na po. Kasi alam mo, kung ano yung pina-practice mo sa sarili mo, kung ano yung sinasabi mo sa sarili mo, it will help you to prevail. Kaya i-consider mo kung ano yung binibigay ng Diyos sa'yo na hindi niya pinagdamot. Sabi niya, kung hingi ka ng wisdom, andyan ang wisdom. Na po? Kaya ito yung mga bagay na dapat kino-consider natin sa buhay natin. Na po, i-evaluate natin, di ba po, what you are practicing concerning the word of Jesus sa mga naririnig mo mga salita. If you know something, di ba po, you are not practicing, you are compromising. Na po? Kaya nga, if you know something, sabi niya, you are not practicing. You are compromising your foundation. Mahalaga yun. No? Yung iba po yung pinapractice, na po, sa nagko-compromise. Pero kung ang kino-compromise mo is your foundation is Jesus, na po, makikita mo yung authority ng Spirit. Yung spiritual na life mo, mentally, physically, emotionally. Na po, kaya yun yung gusto ni Jesus sa atin. Jesus wants you to have spiritual authority. Jesus wants you to have godly protection and abundant life. Na kaya yung pong sermon sa mountain na po ng beatitude is that is the mirror showing to you. Yun yung salamin na nagsho-show sa'yo who we are to be. Na po? Who we are to be and who we currently are now. Kaya kapatid, siya sa atin may sarili mo. Itong oras na to, iniimbitahan tayo ng Panginoon, no? Na i-check natin personally yung ating relationship with Him. No? Kung saan po tayo, 'di ba? Kung saan tayo nakatayong pundasyon because foundation matter. No po? Foundation is matter, no? Dahil hindi ka dahil expose ka sa element, kapatid. Darating at darating. Darating at darating ang pagsubok, darating at darating yung mga bagay na masaya man o mabuti man o masama, darating yan sa buhay mo. Kaya kung ano yung pina-practice mo, it will prevail. It will prevail to your life. Kaya, wag lang tayong maging hearer, na po. We need to become a doers of the word and not just a hearers. Na po, kaya sa mga oras na to, let's evaluate ourselves. Let the beatitude be our mirror. Para masabi natin na maging matatag tayo kasi mag-practicein natin. Na po yung sinasabi ng Panginoon. Gawin natin. Hakbangan natin na may pananampalataya sa Diyos. At siya yung gawin nating foundation. Na po, para maging wise builder tayo. Hindi tayo foolish. Kasi lahat po inopen na ng Lord. Bukas ang libro ng kanyang mabanal na salita kung sino ang Diyos mo at sino ka na maging gusto niya. No? Kung gusto ng Panginoon, gusto niya makita mo kung ano yung gusto niyang maging ikaw. Kaya i-evaluate mo yung sarili mo na yun. Ano ka na ba ngayon? Yung current life mo. Kung may mga part ng buhay mo na hindi ka na nanagumpay,
Asan yung mga shortcoming natin? Tutukan natin, huwag tayong tumutok sa ibang tao, yung ating sarili ang lagi natin sinasalamin. Kaya purihin po ang Panginoon. To God be the glory po, no, sa ano ng Panginoon sa oras na 'to. Nawa po nakapagbigay ako ng inspirasyon, no po, at encouragement, no po, hindi ko para pahinain kayo. It is true, reality, no po, may bagyo bawat araw. Pero ang tanong kapatid, asan yung foundation mo? Saan mo binilt yung foundation mo? Maging matalino ka. Amen. Purihin po ang Panginoon. To God be the glory. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, we praise you. Lord, I thank you for who you are, Panginoon, at kung paano mo ako binibuild. Kung paano mo kami binibuild, Panginoon. I believe that you die in the cross for me, Panginoon, na I believe, Panginoon Lord, na nanampalataya ako, na nilatayan ka para sa kagalingan namin. Panginoon, nagpapako ka, inilaan mo yung buhay mo because of your love. Na ganun din kami hanggang dulo, Panginoon, makita namin na hindi lang sa puro salita, kundi sa gawa, nakikita kung sino kami, kung paano mo kami dinisenyo, sa foundation na meron ka, sa disenyo na meron ka, sa plano mo na meron ka sa amin. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu na magkaroon ng katapatan sa iyo sa bawat araw ng paglilingkod namin, Ama. At maging kalugod-lugod kami at lagi ka namin mapangiti, Panginoon. Magkaroon kami ng authority, Ama, na nakikilala mo kami at nakikilala kami ng mga tao sa paligid namin kung paano kang kinilala ng mundong ito. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng pagiging modelo mo. Panginoon, turuan mo din kami na maging katulad mo, Panginoon, na kung paano kang lumakad with obedient, humility, and teachable heart sa harap ng iyong Ama. Let your will be done, Panginoon, sa aming mga buhay at turuan mo kami na mag-build, Panginoon, at paalalahanan sa bawat oras at bawat araw to build our foundation in wise, Panginoon, in wise mind, with wisdom, knowledge, and understanding na sa iyo kami nakatungtong. Sa lahat ng pagsubok namin, sa bawat bagyo, sa rain, winds, and stream, Panginoon, Lord, we submit unto you. We ask you, Lord God, to help us to overcome the world. As you said in your word that we are conqueror, we are victorious. Thank you dahil sa'yo ang lahat ng iyon, Panginoon. Salamat for we are righteous because of you. Panginoon, turuan mo po kami na ma-transform ang puso at isip namin na maging effective na anak mo sa mundong ito. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka, luwalhatiin ka sa espiritu at katotohanan. Salamat po sa revelation mo. Salamat sa pagtuturo mo. Salamat sa pagtutuwid mo. Salamat sa pagkukonvict mo. Salamat sa pagre-rebuke mo. In the mighty name of Jesus, we pray. I lift up unto you, Panginoon, all the glory, praises, and honor. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I pray. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po. Amen. Amen po God. Purihin po ang Diyos sa buhay niyo po. Mag-bless niyo po. Sumisahe po na ibinaba niyo po sa pamagitan po ng inyong pong buhay. At purihin po ang ating Panginoon. Yan. At sino nga po ba? Ano po ba yung ating pong binibuild?